sa inyong lahat. Kahapon ating ipinagdiriwang ang kapiestahan ng lahat ng mga banal sa ating simbahan. Sila binigyan ng isang araw na paggunita at pagpaparangal dahil sila ay mga modelo ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ibinibigay sila ng simbahan bilang mga mabubuting halimbawa kung papaano ang pagsunod sa Diyos. Halimbawa ng matinding pagmamahal sa Diyos. Ngayong araw naman, atin namang ginugunita ang kapiestahan ng lahat ng mga yumao. Tatanungin naman natin, bakit kailangan o ano ang dahilan, bakit bibigyan natin sila ng isang araw na pagdadasal? Kung ang ating mga santo at santa ay may araw dahil ipinapakilala sila sa atin at ipinapaalala sa atin bilang mga modelo ng ating pananampalataya, ang ating mga mahal sa buhay naman, bakit mayroong isang araw ng pagdadasal at paggunita para sa kanila? Maliban lamang sa pagdadasal, dahil sila ay mga namatay na, binibigyan natin na sila ng isang araw ng paggunita dahil ang araw na ito, ipinapaalala sa atin, una, sila ay modelo ng ating personal na pananampalataya. Personal na pananampalataya. Kung hindi sa kanila, siguro hindi natin malalaman at matututunan ang ating pananampalatayang Kristiyano. Sila yung ating mga ninuno, mga lolo at lola o mga magulang na nagpakilala sa ating pananampalataya, nagturo sa atin ng pagdadasal at pagkilala sa Diyos. Hindi man sila siguro modelo ng buong simbahan ng pananampalataya, pero para sa ating personal na pagkatao, modelo natin sila ng ating personal na pananampalataya sa Diyos. Yun po ang una. Ang pangalawang dahilan, kailangan nila ng ating dasal. Kailangan nila ng ating dasal. Hindi man tayo sigurado kung sila ba ay kapiling na ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit, pero sa pamamagitan ng ating dasal, natutulungan natin sila na mapabilis ang kanilang pagpasok sa langit. Bakit? Para sa atin ng mga buhay pa, kapag tayo ay nagkasala, mayroon tayong sakramento ng pagkumpisal para pagsisihan ng ating kasalanan at mapanumbalik ang ating maayos na relasyon sa Diyos. The moment na ikinumpisal natin ang ating kasalanan, nawawala sa atin ang bahid ng kasalanan. Nakakalimutan ng Diyos ang ating nagawa kapag pinagsisihan natin ito ng lubos. Paano yung mga tao na namatay, hindi man lamang nakapangumpisal, hindi man lamang napahira ng banal na langis, sila ba ay dediretso na agad sa impyerno? Hindi po. Hindi po. Tulad sa ating paniniwala na ang Diyos sa kanyang awa at habag, nais niya na ang lahat ng mga Kristiyano, mga tao na namatay, ay isama at maipasok niya sa kanyang kaharian. Ganun din po ang ating ginagawa, ganun din po ang ating paniniwala na sa araw na ito, binibigyan natin sila ng isang araw na pagdadasal. Na ang ating dasal nakakatulong upang malinisan ang kanilang mga kaluluwa sa tinatawag nating lugar ng purgatorio. Ito ay ang estado na kung saan nililinis ang kaluluwa ng isang taong namatay. Hindi dahil hindi siya makakapasok sa kaharian, kundi ang paglilinis ay isang paraan upang sa pagharap na sa Diyos, wala siyang bahid ng kasalanan, kundi sa kanyang pagharap sa Diyos, ang nasa kanyang sarili ay ang pagmamahal, purong pagmamahal lamang sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang bawat dasal natin, lalong-lalo na sa dasal sa loob ng banal na misa, maliit man na bagay para sa atin, pero napakahalaga ito sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Maraming mga tao na nagbabahagi sa akin ng kanilang karanasan na kung saan may mga pagkakataon sila ay nananaginip
sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na, o di kaya ay feeling nila nagpaparamdam sa kanila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At nagtatanong, Father, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito, mamamatay na ako? Hindi. Sabi ko sa kanila, pag may mga ganyang pagkakataon sa ating buhay at napapanaginipan natin sila o di kaya ay nagpaparamdam sila sa atin, nagpapaalala sila sa atin na atin silang ipagdasal. Yun lang po. Kaluluwa man ito ng isang tao na hindi natin kilala o anong klaseng kaluluwa man ito, dasal lamang po ang sagot sa kanila. Bakit sila nagpaparamdam? Dahil kailangan nila ng dasal. At ang bawat dasal na ating ginagawa, napakalaking bagay para sa kanila, para makatulong na malinisan ang kanilang kaluluwa at mapabilis ang kanilang pagpasok sa langit. Kaya mga kapatid, sa loob ng banal na misang ito, at hindi lamang ngayon, kundi sa bawat misa na ating pinupuntahan, lagi kong pinapaalala ito. Hindi mo man maisulat, minsan kasi ang ating mentality is, hindi ko na ipagdasal ang aking mahal sa buhay dahil hindi ko siya naipalista sa opisina ng simbahan. Nakalimutan ko siyang ipalista doon kaya hindi ko siya naipagdasal. Hindi po. Hindi po. Minsan ang nagiging dahilan sa atin, ipinapalista natin, ipinapagdasal sa misa, hindi naman tayo nagsisimba. Wala ring value ang ating ginawang pagpapalista. Hindi tayo ang nagdasal. Ibinigay natin sa pare, o Father, pagdasal mo na lang ito at aalis na ako. Inutusan lang natin ang pare na magdasal. Hindi po dapat ganon. Ipalista mo man o hindi, pero sa bawat misa na pupuntahan mo, kung ang iyong intensyon ay para sa mga kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay, na ipagdasal mo iyon. Sa bawat misa na pinupuntahan mo, sambitin mo lang sa iyong sarili, ang pagsimba kong ito ay para sa mga kaluluwa ng aking mga ninuno, ng aking mga magulang, ng aking lolo at lola na namatay. Sapat na po iyon. Mabasa man ng pare o hindi, ang mahalaga, ikaw ang nagdasal at hindi ang pare. Kaya mga kapatid, ang laging paalala sa atin na inaalala dapat natin sila, itong mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, hindi lamang sa araw ng November 1 at 2. Hindi lamang tuwing piyesta ng mga patay, kundi sa araw-araw at sa bawat misa na ating pinupuntahan, ipagdasal natin sila. Alalahanin natin sila. Ang simpleng dasal na ginagawa mo, napakalaking bagay at napakahalaga, hindi lamang upang malinisan ang kanilang kaluluwa, kundi mas napapabilis pa ang kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos.